Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po yung makikita natin for our second reading of the day. Buksan lang muna po natin ang ating mga kandila, no? Para po sa ating second reading of the day. I will use these cards, no, medyo feel ko po siyang gamitin for this past few days. No, talagang kinokonek ko po kasi dahil bago siyang baraha sa akin, kinokonek ko po yung energy ko sa kanya, no. Kaya ang saya ko po dahil talagang na-enjoy ko pong gamitin ito ngayong barahang ito, no. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay napanood nyo na po yung first, second, third, fourth reading kahapon at ang first reading po kanina, no. Ngayon po ay tingnan po natin naman kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day, no? Ayan. So, tingnan po natin, ano? Sana po ay nakaresonate naman po kayo sa ating mga readings. Sana po ay hindi kayo nag-skip ng ads, no? Para po, tingnan natin to. Oh. Ayan, ako. Yan yung mga nahulog po, no? Sana po ay hindi kayo nag-skip ng ads para po tulong nyo na po yan sa ating channel at huwag din po kayo mag-skip from start to finish dahil dito po ako kumukuha ng energy sa inyo, no? So for your first card na nahulog, this is all about disorganized, no? Imbalance. Overwhelmed po siya sa pasok ng 2025, no? Hindi nagtataka po siya kung bakit po panay problema daw po ang dumarating ngayong 2025 sa kanya. Imbalance, overwhelm, and hindi niya po ma-organize yung sarili niya this 2025, no? Pagpasok po ng 2025, parang ang bigat-bigat daw po ng pasok ng taon sa kanya at kasabay ng mabigat na pasok ng taon sa kanya ay ang pagbigat po ng kanyang pakiramdam at ang kanyang ng isipan, ano? Yung feelings niya po at yung isipan niya ay kasing bigat daw po ng mabigat na pasok sa kanya ng 2025, no? And as a matter of fact, may nahulog na namang dalawa, no? Naging dishonest po kasi siya sa'yo. Ang dami niya pong betrayal sa'yo, ang dami niya pong strategies, ang dami niya pong tactics, at napaka-low po ng self-esteem niya ngayon, ano? There is this lack of emotions. Talaga pong hirap na hirap po siya ngayon and may nararamdaman po siyang coldness, no? Restless energy ito. Talagang ito pong taong tong ang dami pong sinabing masasakit na salita, no? Saglit lang po, Niraramdam ko yung kanyang energy. Ang dami po niyang sinabing masasakit sa'yo. Sa nakikita ko ay ang dami niya pong masasakit na sinabi sa'yo. At sa nakikita ko po ay talagang hindi po ito titigil, ano, hanggang na makaramdam ng mabigat na salita sa iyo, no? Hindi po ito titigil na makaramdam ng mabigat na pakiramdam dahil hindi pa po niya nababawi lahat ng masasakit na salitang sinabi niya po sa iyo, no? Yun po yung isa sa mga nakikita ko po dito at mahihirapan po siyang bawiin ito, no? Ay, kasi may mga salita po na pag nabitawan mo na ay hindi na po talaga yan, ano. Okay. Mabigat daw ang pasok ng 2025 sa kanya. Kasing bigat ng isipan niya, ng isip at pakiramdam niya. At ang gulo ng buhay niya ngayon. Kasing gulo po ng isipan niya at pakiramdam niya yung buhay niya ngayon. Mabigat daw ang pasok ng 2025 sa kanya kasing bigat ng isip at pakiramdam niya. No? Ang gulo ng buhay niya po talaga ngayon. No? Very disorganized.
Sa dami kasi ng masasakit na salita, hindi niya mabawi. Kaya po ngayon, talagang dala-dala niya po yung bigat ng mga sinabi niya, dala-dala niya po yung pakiramdam niya ay nasa loob niya po yung mga nagawa niya po sa yung hindi maganda, no? Failure, no? Feeling niya po failure siya na maghawak ng inyong relationship. Immature po ito, no? Talagang naging immature siya sa iyo, napaka-unreasonable niya, no? Kahit na alam mo na siya na yung nanloko, alam mo na siya na yung nakasakit, pero patuloy pa rin po siyang lumalaban na parang as if ikaw pa yung may kasalanan sa kanya, and as if hindi niya po matanggap kung ano po yung nangyari na nagawa niya sa iyo. Kaya napakabigat po ng pasok ng taon sa kanya, at kasing bigat po talaga nun yung isipan niya, no? Paggising niya pa lang po sa umaga, mabigat na. Kung akala mo po, nakikita mo po sa social media na masaya itong tao, of course social media yan, but hindi mo po alam what is happening between the two of them in real life, or kung ano po ang nangyayari sa kanya behind that cameras, behind that post, behind that everything, no? So nakikita ko rin po ay superficial, ay sinasabi ko sa iyo, superficial po yan, yung mga post na akala mo ang saya-saya ng mga post niya, that is superficial, no? Parang it's all about the show, no? Sa totoo lang, ito daw po ay distracted, depressed, at talagang marami po itong nararamdaman o marami pong bad news na dumadating sa taong to. Marami po itong problema. Kaya kung nakikita mong masaya ito, you'll never know ano po ang talagang nasa loob nitong taong to. Hindi niya po pinapakita sa inyo. Alangan naman depresya, magpakita po siya ng nakaiyak sa social media, o magpakita siya ng mga hugot lines. Hindi niya po gagawin yun. Hindi po siya ganyang klaseng tao, no? End of phase, no? May pagtatapos po ang lahat ng paghihirap mo dito sa taong to. As a matter of fact, siya po ay talagang nakakaramdam ngayon na ikaw nga ay talagang nagmo-move on sa buhay mo, or maybe inaaliw mo yung sarili mo, inilalayo mo yung sarili mo sa kanya, sa totoo lang, no? There is this, the tower, no? Hindi niya po pinapakita sa iyo yung mga disaster na nangyayari ngayon sa buhay niya. Pinipilit niya pong ipakita sa iyo na siya ay okay, siya ay na okay lang siya, pero the truth is na-trap po siya sa sitwasyon, no? Ina-avoid niya lang po pakita sa iyo lahat ng nangyayari sa kanya dahil ayaw niya pong mapahiya sa iyo, no? Ayaw niya pong mapahiya sa iyo. And eventually, ayaw niya pong masiraan din ng ulo sa harap ng maraming taong nakakakita sa kanya, no? May lack of marami po siyang obstacles, no? Naging greedy siya, naging materialistic ito, at talagang naging self-centered ito at naging selfish ito, no? Meaning, hindi niya po inisip kung ano po ang consequences ng mga mangyayari. Na mangyayari, no? At ang inisip lang po nito talaga ay ang sakit ng hindi niya po inisip yung sakit na mararamdaman mo. Ang inisip niya lang po yung saya niya every time po na gagawa siya ng kasalanan, no? Feeling niya kasi masaya, feeling niya kasi okay, so sige lang, no? But today, nakakaramdam po siya ng, naiisip niya ngayon yung memories niyo, no? Yung gusto niyang mag-heal, gusto niyang maramdaman yung pagtatapos ng hardship sa buhay niya. Ang hindi niya po alam ay nagsisimula pa lang po, no? Alam niya naman na mabigat yung loob niya, pero ang feeling niya madali na itong matapos, no? Tatapusin niya yan, yung mga sakit na nararamdaman niya. But the truth is, hindi po, ayan, meron po siyang nararamdamang heartbreak, no? Kung ikaw po ay binigyan ito ng matinding heartbreak, ngayon po siya naman po ang nakakaramdam niya, no? Parang siya naman po yung broken hearted na hindi niya po alam kung bakit. Ayan, sa totoo lang po, ayan, hindi niya po alam bakit siya nagkakaganyan ngayon. Nararamdaman ko po yung energy niya, ang bigat, no? Ang bigat-bigat po ng energy niya, at ang bigat-bigat po talaga ng pakiramdam niya, no? Sa totoo lang po, nagre-reflect itong taong to, no? Gusto niya pong maintindihan kung ano po yung naging
gusto niya may enlighten kung ano po yung nangyari. Bakit bigla po siyang nakukonsensya? Bakit bigla pong ang bigat ng pasok ng pakiramdam niya nitong 2025? Bakit daw po parang ang bigat-bigat ng pasok sa kanya ng taon na ito? Na nung una naman po, hindi naman po niya ininda kung ano po yung nangyayari dito, no? Sa nakikita ko po ay meron akong nakikitang manipulation, no, na manipulate ka po niya lahat po ng mga strategy, tactics para po makapagsinungaling siya sa'yo, makalusot po siya sa'yo, ay ginawa niya po. So ngayon po siya po ay nahihirapan, no? Ngayon po lahat po ay bumalik sa kanya at lahat po ay talagang na-ruin po lahat, no, na meron po siya nararamdaman na pagkatalo, failure, no. Parang marami po siyang sinabi pero lahat po yun ay nag-backfire sa kanya at lahat po yun ay parang halos gusto niya pong kainin sa ngayon. Lahat ng masasakit na salitang sinabi niya sa'yo, no. There is this meron po rin ako nakikita dito na parang pakiramdam niya talaga ay ikaw ay may bago ng perspective sa buhay, bagong paniniwala. Parang ka pong biglang nagkaroon ng courage na okay lang to move on and to go on with your life, na parang yun nga naramdaman niya na parang nawalan ka ng amor sa kanya at parang excited ka na rin na harapin yung buhay mo. At kung ano man ang pwedeng mangyari sa'yo, no, nawala na siya, no. Parang siya po bigla siyang nag-step back from everything, no. Parang bigla siyang nag-isip, no. Parang kasing nawalan siya ng control. Dati ang yabang-yabang nito, very confident siya dati na lahat kaya niya, no. Gigi, ano to, parang gwapong-gwapo to, gandang-ganda to sa sarili niya, GGS to, na parang lahat kaya niya, no. Pero ngayon bigla siyang nagkaroon ng loss of control, para siyang biglang na-depress, na hindi niya po maintindihan, bigla siyang naging nag-step back, no, na parang sandali lang, wait a minute, parang there's something, no, parang hindi niya po alam kung ano po yung kanyang gagawin. And as a matter of fact, nahirapan po itong taong ito talaga, no, sa mga panahon ngayon, ano. Siya po ay nag-isolate, no, ina-isolate niya po yung sarili niya dahil ayaw niya pong makaramdam ng rejection, not only sa iyo pero sa mga taong nakapaligid din sa iyo, no. May betrayal po siya kasing nagawa sa iyo, and disloyalty, no, hindi po siya naging loyal sa iyo, kaya ngayon ayaw niya pong pinag-uusapan siya. And sa totoo lang po, no, talagang ina-isolate niya yung sarili niya, ayaw niya pinag-uusapan siya, and ayaw niya rin pong ma-reject, no. Sa lahat ng ito talaga pong hindi niya po mapigilan din yung sarili niya dito, and talagang hirap na hirap po siya sa totoo lang tanggapin ang mga ganitong klaseng sitwasyon sa buhay niya po sa ngayon, no. There is this disconnection, ano, disconnected po itong taong ito. Gusto nag-iisip po ito ng new approach sa buhay, no. Gusto niya po na maintindihan lahat dahil bakit daw ganun kabilis sa yung ma-accept na okay ka na, no, na sige na, nung una habol ka pa ng habol, o nung una naghahabol ka pa, pero bakit daw ngayon parang ang bilis mo daw tanggapin na, o sige na, may acceptance na ako, no. Parang sinabi niya baka naman daw nagpe-pretend ka lang, pero naiisip mo pa siya. Yes, naiisip mo pa siya, pero okay ka, no, okay ka, no, okay ka ngayon, no. Hindi ka po hindi ka na yung tulad noon na para kang mapapraning or mababalisa ng sobra, no. Marami po siyang ginawa na quick decision na kanyang pinagsisihan. Ngayon siya po ang may delays, may frustration, and may jealousy na nararamdaman, no. As a matter of fact, itong taong to ay talagang nakakaramdam ng matinding jealousy. Bakit? Dahil nakakaramdam po siya ng baka magkaroon ka na ng new feelings, new relationship, new feelings, new friendship, new love, no, na makatagpo ka ng unconditional love na hindi niya po nabigay sa iyo, no. At nakikita din po niya na may self-love ka din po ngayon sa sarili mo, no, na kahit papaano hindi ka na po niya kayang utu-utuin lang ng ganun lang, at talagang mararamdaman niya po yung sinasabi mo na talagang hirap po siya talaga. Ayan, no. Ayan, no.
Yan. Hay, nako. Pasensya na po kayo ha, nandito yung pamangkin ko, parang pag naghuhula ako, gusto niya rin maghula, no? Parang pag nagsasalita ako, nasa labas po yan na ng kwarto. Every time po na magre-reading ako, nagsasalita rin siya, kaya pwede rin tayong lagay ang pumalit sa akin. So, the Lovers in reverse, no? Ngayon po ay talagang ngayon po niya nakikita yung failure niya po to meet the test, no? Parang ngayon tinitingnan niya, naku, baka lang ako ng tadhana, no? Sinubukan ako ng tadhana, pero ako po ay bumagsak. Ngayon siya ay nakakaramdam ng frustration sa inyong separation, no? Talagang hindi niya po ito napaglalagpasan yung mga temptations na yan, at talagang bumigay siya, at yan po yung ngayon ay mga iniisip niya sa buhay niya. Marami pong opportunities na dadating sa iyo, maraming marirenew sa iyo na feelings, no, like faith, hope, healing, rejuvenation. Marami pong unexpected na taong tutulong sa iyo, at marami pong taong talagang hindi ka po papabayaan, no? Marami pong now is the time, no? Now is the good time to do whatever you want to do. Sabi po dito, mag-adventure ka, lahat po ng gusto mong gawin, travel ka, you have to have courage lang po to do it, no? Talagang ngayon po, it's your time to shine, no? At siya naman po yung pabigat ng pabigat ang pakiramdam, no? Hindi po natin siya winiwish ng bad or anything, talagang lumalabas lang po dito na ngayon, temperance in reverse, it's about conflict of interest. Parang nagsasabong, or ngayon po, kung ito man po ay may third party pa, no? Very impatient po siya ngayon, at unstable ang feelings niya. Naguguluhan siya, bakit kanya naiisip, bakit ang bigat ng pakiramdam niya, bakit hindi na siya ganun kasaya tulad nung una. Ngayon, kung wala na po yung third party, ngayon niya po nararamdaman, impatient siya sa sarili niya, impatient siya sa mga tao sa paligid niya, dahil nararamdaman niya po, nabisit po siya, at bakit niya po nagawa ito sa sarili niya, na pinalungkot niya po yung sarili niya. Yan po ang ating second reading of the day, no? Talagang bakit daw ang bigat ng pasok sa kanya ng 2025? Bakit daw po ang bigat ng pakiramdam, ng isip at pakiramdam niya, at parang ang gulo-gulo ng buhay niya ngayong 2025, no? Sabi niya, simula lang naman daw yun, baka mabago, but hindi niya po alam na the more po itong tatagal, the more pong hindi niya aminin sa'yo, the more pong gugulo lahat ang buhay niya. Isa lang ang makakapagpagaan sa isipan at puso niya, yung kapatawaran mo, na hindi niya mahiling-hiling, hindi niya mahingi-hingi, dahil po sa taas ng pride and ego niya. Yun lang po, no? Salamat po na marami. Kung kayo po ay naka-resonate, can you please give me a like and comment down below, at hit lang po yung bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas natin. And also, no, for those of you po na nagtatanggol sa akin, no? So, nagbabasa po talaga ako ng comments, no? At sinasabi niyo po, may mga, alam po natin yan, binabantayan po tayo ng mga scammers, no? Meron po diyang mga sugo, no, na wala naman po kasi tayong bashers at wala tayong scammers. Kaya meron pa ako mga ibang subscribers na nabubwisit. Naku, hayaan niyo po sila. Huwag niyo po silang patulan. Alam po natin ng mga scammers yan na meron po nagsasabi na dito na lang kayo kumontak, pababalikin na mga asawa nyo, ganyan-ganyan. Alam nyo po, there's no such thing as that. It is always God's will, no? Yung mga nagko-comment po sa akin ng gano'n, na pumunta kayo kay doktora, gano'n, kung sino man siyang, na papabalikin ng mga asawa nyo, asap, ganyan, hindi po yan guarantee. Only God knows, no? Kahit sino pong kasing galing o kasing ng mga powers, wala pong makakasagot niyan. Only God knows. And hindi din po ako talaga magsasabi sa inyo, papabalikin ko asawa niyo o ganyan. Hindi po ako nangangako. Wala po akong subscriber na pinangakuan kong kumonta kayo sa akin, pababalikin ko. Hindi po ako ganon, dahil hindi po ako Diyos. Only God can move mountains, no? Kahit sino po, kahit may mang gift po kami, wala pong makakapagbigay sa inyo ng garantiya na magbayad kayo ng ganito, ng ganyan, bababalikin asawa niya. No.
hindi po kami Diyos at wala pong kahit sino. Pag ganyan po ang sinabi sa inyo, tandaan nyo, that is a scam, no? At siguro po hindi niya magamit yung Lady Elena channel, baka meron pa po siyang mga iba ngayon na nagsiship na siya kasi booking na po natin siya. So may mga fake account po siya na magsasabi na dito kayo pumunta kay ganito, kay ganyan para ipupush niya yung kanyang channel. Mag-ingat lang po kayo sa scammer. Yung sinasabi ko po sa inyo, wala pong tao na at wag po kayong bibigay kung may mga hinihingan kayo ng 100,000, 250,000. Wag ka pong magbibigay ng gano'n kasi sabi ko po sa inyo, hindi mo pwedeng bilhin ang pagmamahal ng tao. Hindi mo pwedeng, alam ko po meron sa iba sa inyo because out of desperation ay magbabayad na ko. Please, no, wag po kayong bibigay sa mga gano'n, broken hearted na po kayo, wag na po kayo magpa-broken pocket, no? At ang sinasabi ko po sa inyo, syempre, mas gusto nyo naman pong mahalin kayo dahil sa sarili po talagang feelings, hindi po dahil sa binayaran nyo o pinagawa nyo, no? May mga expiration po yung mga ganon, no? At sa nakikita ko po ay wag po kayong bibigay sa mga ganon, ha? At sa mga nagtatanggol po sa akin, no, na may mga scammer dito, may mga ganyan, sugo to, ganyan. Ako maraming pong salamat sa inyo. Alam nyo po, yung isa o dalawang bashers, hindi ko po yan iniintindi. Why? Kasi sa dami po nyo na nagsasabi sa akin ng thank you po, Lady Elena. I love you po, Lady Elena. Kahit nga po may mga lalaki dito na nagsasabing thank you po, Lady Elena. Thank you po, I love you po. Alam nyo po, yun po yung nagmamatter sa akin. Hindi po nagmamatter sa akin yung bashing nila dahil alam ko po galing sa scammers yun. Dahil nagsimula po ang Lady Elena na walang kahit isang bashers. Ngayon po na may nanggagaya sa atin, nang i-scam dumadami po, no, may mga 1 or 2, no, pero marami-rami na po yun. Pero alam nyo po, alam ko po na galing sila sa bashers. Alam ko po na padala sila ng scammers. So, I won't bother myself sa mga ganon, ano. Ang importante po sa akin, alam niyo po kung anong tinitingnan ko, yung pagmamahal niyo po sa akin. I can feel the sincerity ng mga taong nagmamahal sa akin, nagpapasalamat sa akin. Every day, ang dami kong nare-receive na messages na nagte-thank you because naayos ko yung daw po yung buhay nila. Hindi po ako yung nakaayos ng buhay nyo. It is God na nagtiwala kayo at nagkaroon kayo ng faith at hindi kayo gumawa ng masama sa kapwa nyo. That is really faith, no? Hindi po ako yun, no? Tayo po ay ginagamit lang na instrumento dito. Pero it's really God and it is God's will, no? So kung maybe kung yung iba po sa inyo hindi bumalik, no? Maybe that is also God's will na mapabuti ka. Baka meron sa yung darating na bago na mas magmamahal sa iyo ng higit pa sa inakala mo, no? Sometimes hindi natin maiintindihan until such time na dumating sa atin, naging masaya tayo at talagang nakita natin yung rason. Minsan magpapasalamat ka pa, thank you Papa God na wala siya sa buhay ko. Kaya pala nawala siya sa buhay ko dahil hindi darating ang isang tao na deserve ko kung nandyan pa yung taong buwisit sa buhay ko. Kaya sinasabi ko po sa inyo, huwag po kayong malulungkot, ha? Talagang darating po ang araw, there will come a time, no? Na sasabihin ko po sa inyo na ang tao po ay maiintindihan nyo po lahat yan. At huwag po kayong malulungkot dahil hindi nyo po alam kung ano po ang mga nangyayari, no? Basta magtiwala lang po kayo at talagang tulong-tulong po tayo para kayo po ay maging mabuting at makaramdam ng mabuti sa inyong pakiramdam, no? Tama po ba yung sinabi ko? Parang dikit-dikit, no? Hay, nako, hindi ko po kayo pababayaan, no? Lagi lang po akong nandito para magbigay po sa inyo ng reading of the day. Masyado na po humaba ang aking Kaya sabi ko po sa inyo, huwag po kayong maapektuhan kung may mga nambabash sa akin. Pero I love you po. Salamat po sa lahat ng mga nagtatanggol sa akin, lalo na po sinabi ng ganon. Alam mo, sila na po sumasagot. Subscribers ko na po yung sumasagot. Lady Elena's family na po yung sumasagot na, nako, may scammer na naman dito. And I thank you po dun sa nagtanggol sa akin. Salamat po ng marami, no? Pero yung mga ganon po ay talagang dala po yun ng mga bashers at scammers, no? So, focus lang po tayo sa maganda. Focus lang po tayo sa good vibes, no?
At wag na po tayong magpa-apekto sa mga ganon. Pag may mga ganon po, sabihan niyo na po ako. We can always delete their messages at hindi na po sila pwedeng makapag-comment sa atin pagka mga ganon po na ginagamit nila yung channel natin sa mga scam, no? So, we can always focus on the positivity and not on negativity. Okay? Mahal na mahal ko po kayong lahat at maraming salamat po. Natatouch po ako sa inyong pagtatanggol sa akin. Maraming salamat po sa inyo from the bottom of my heart. I love you all so much. And sa akin naman pong mga Lady Elena family, friends, no? At talagang yung iba po talaga dito na naging pamilya ko na at mga naging araw-araw kong kayong kausap, no? Everyday sa buhay ko, hindi po ako sanay nang wala po akong message at reading of the day para sa inyong lahat. Kaya maraming salamat po kasi alam ko rin po na hindi nyo po hinahanap-hanap nyo rin po ako sa araw-araw, no? The more po na hinahanap nyo ko, nararamdaman ko po talaga at talagang tuwan-tuwa po ako sa inyong lahat. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, no, sa lahat po ng Lady Elena family, maraming salamat po for not skipping ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Maraming salamat po. And ang lagi ko pong bilin sa inyo is just to live one day at a time. You wake up and do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself. Be grateful, no, na meron pa po tayong buhay, na tayo po ay nagising at tayo po ay may chance pang baguhin at pagandahin ang ating buhay. And also you have to love yourself because self-love is still the best love of all, no? Bonus na lang po kung may magmahal sa atin, pero sinasabi ko po sa inyo na obligasyon at responsibilidad po natin ang mahalin natin ang ating mga sarili. And we also have to realize that life is so short, kaya don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back po for our 3rd reading for the day and for our incense reading, and I will try my very best to give you a bonus reading for today. Okay? Maraming salamat po. I love you all and God bless you. Bye! Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.